Ayan, hello po, magandang umaga, magandang gabi. Kung nasan panig man tayo ng mundo ha. Sana po ay medyo kalmado na yung lugar ninyo ha. Hindi nag-aanong malakas ang ulan, ang hangin. Ayan, dito sa amin po ay kumalma na kahit pa paano. Medyo tahimik na po at hindi na rin malakas ang ulan. Ayan. At asahan niyo po ha, sabi ng JNT yung mga padala po ay maaayos na po ha. Okay po. And meron tayo rito sa telepathy card na emotion. Ayan. Then meron din tayong openness. Sabi look into the depths of your emotion. Tingnan din daw natin ha. Yung mga nararamdaman natin. Ayan. Tingnan natin kung gaano kalalim. Ayan, baka sobrang nasasaktan. Sobrang nahihirapan. Ayan. And then openness. Sabi be open to receive divine guidance in a relationship. Oo nga, no? Pagka si Lord kasi nasa center ng inyong relationship, wala kayong hindi po ma-overcome, ha? And recognition. Yan. So, the universe, sabi dito, will help you recognize signs and miracles. Ayan, ha? And meron ding the heart. Ayan, magkasabay silang nag-flip. You start to feel your heartbeat faster as you get closer. Ayan, sa mga na-in love or na-in love. Ayan ha. So, yun yung mga senyalis na kayo ay nagmamahal mulit. Ayan. Mabilis ang tibok ng puso. Ganyan, ano? Ayan. And then yung recognition po ha. The universe will help you recognize miracles. Diba? So, may mga bagay talaga na ano, no? Sabi nga, mga milagrong dumarating sa buhay natin. Minsan kahit maliliit na bagay yan, pwede na nating ituring na milagro po yan ha. Kung ano man yan na darating sa ating mga buhay. Okay. Then tignan natin yung situation na ating makukuha sa ngayon. Okay. I-check natin. Page of Swords. Ano po kaya ito ha? So, meron tayong Page of Swords. Ito, tignan natin pigilan. Uy! Cheating and deceit. Meron tayong Seven of Swords. And meron din tayong Five of Swords. Naku, puro swords po ito ha. Mukhang may ipaglalaban. Ayan. And then meron tayong The Empress. Okay. So, nandito na naman ang ating The Empress. Okay po. Ayan ha. Okay. So, meron din tayo ditong Eight of Swords. Ayan. And meron tayong Ace of Pentacles. Ayan. Kasi parang isang deck siya na bigla nag-flip. Hindi natin pinigilan. Ayan. Napabilis tuloy. And meron tayong Queen of Pentacles. Napaka-hardworking na tao. Ayan. No gender specification. Pwedeng babae. Pwedeng lalaki. And, meron tayo ditong Ten of Wands. Overburdened, stressed, sobrang nang nahihirapan. Ayan. Okay, so nakikita natin ha, unang latag pa lang po ng baraha, meron ng cheating. So, meron pang loloko. Ayan, na nagaganap. And, ang tawag dito, pinaglaban. Ayan, kaya lang dito, talunan See? Yan. Tapos, merong feeling trap, na-trap sa sitwasyon. Ito. And, dalawa kasi dito yung babae natin, si Queen of Pentacles or si The Empress. Ayan. So, dito kasi nakikita ko, no, na kung sino ka man po, itong energy na nakuhanan natin, ayan. Yes, confirmed, no? Kung nagtatanong ka pa rin hanggang ngayon, iniisip mo kung merong third party. Yes po, merong third party, ha? Kung naghahanap ka ng mga sagot sa ating mga tarot reading, ayan, yes po, meron pong third party. And ang third party po ay malapit sa'yo. Ayan. Maaring ito po ay kaibigan mo. Ayan. Isang tao na maaring ito ay pwede nga siguro ito ay no? Baka iba sa inyo ay kamag-anak. Ayan. Pinsan. Mga ganyan. No?
Siya po yung third party sa relasyon ninyo ha. Ayan. And yung relasyon na yun ng person mo at ng third party, sobrang nakakabigat na sa'yo, no? Kasi alam mo na ramdam mo na bilang Queen of Pentacles na meron at merong third party. Ang problema lang dito kasi hindi mo malaman kung sino kasi gusto mong alamin. Ayan. So ngayon, ikaw din isang tao na maaari ikaw ay naghahanap buhay lang ng ano ha, medyo malayo, ayan. Kung saan naman yung mga nakaka-resonate, yung mga nasa abroad, ayan, na niloloko ng third party or nakakaramdam kayo na merong iba. I think this is a confirmation po ha, na ayan, meron tayong third party situation dito. And ito pong taong ito ay maaring close sa'yo, kaibigan, ayan, kumare, ayan ha, best friend, pininsan, mga ganyan, ano. So, maaari din kamag-anak, mga ganyan. Okay po, so ito yung taong kinalulukuhan ngayon ng inyong mga kapartner. So, ayan ha, so alam mo na po ang nangyari, no? Ano na ramdam mo na Kaya lang nakatrap ka sa isang bagay. Maaring kasi nakatrap ka kasi meron kayong mga anak, kahit na gusto mong iwan, ano, hindi mo magawang iwan kasi para sa mga anak ninyo, no? Ayan, kung single ka man, nakatrap ka din sa emosyon na yan kasi baka iniisip mo kasi wala ka sa tabi niya or LDR kayo, no? Kaya ganun, naibalin niya yung attention niya sa iba. Ayan, kumbaga binibigyan mo pa ng reason kung bakit nagloko ang taong ito, ha? Pero sobra-sobra na po yung pain. Hindi to sa relasyon na to, ikaw yung mas nakakalamang sa financial. Tingnan nyo, Kayo yung hardworking, kayo yung nagtatrabaho, kayo po yung kumikita ng pera. Ayan ha. So, i-check mo din natin ha, baka minsan kasi kaya hindi tayo na binibitawan ng taong yan, ano, kahit meron na siyang ibang ginugusto. Kasi meron pa silang mga bagay na napapakinabang sa inyo, gaya ng kasi kayo yung nagbibigay ng financial support, ano po, ganyan. So, wag na pong ganun ha, inabuso na yung puso mo, inabuso na yung damdamin mo, pati ba naman yung kinikita mong pera, di ba? Sila pa yung kailangang magpasasa at sila yung magpakasaya. Okay po, dahil ikaw isang taong bulag lang na nagmamahal ha. Wag pong ganun, gumising na po tayo ha. And tingnan po ninyo kung kaya nyo tiisin nyo yung mga ganyang tao. Huwag kayong magpadala, huwag yung bigyan ha. Para magising yung mga yan at makita yung worth ninyo sa buhay. Okay po. And then, meron tayong the strength na naka-reverse. Yung iba talaga sa inyo, weakness and insecurity ang nararamdaman sa ngayon ha. Iba kasi yung pakiramdaman po kapag meron kang kutob. Ayan. Minsan hindi ka makapag-focus sa trabaho. Ayan po ha. Hindi ka makapag-focus sa work mo, lagi kang balisa. Ang sa'yo lang naman kasi gusto mong alamin yung katotohanan, ano. Minsan po ang katotohanan din kasi yun po yung masakit. Okay? So, pag alam natin sa katotohanan. And then, meron tayong two of wands, making decisions. Ayan ha. So, nakatingin po kayo sa dalawang kalsada, as in dalawang road ngayon, ano. So, ayan po ha, kailangan ng pumili, kailangan ng alamin kung alin po talaga yung daan na para po sa inyo ha. Huwag pong manatili dun sa lugar kung nasa saan kayo ngayon. Kung ang iniisip nyo, no, nakatrap kayo dahil sa mga anak ninyo. Oo, masasaktan ng mga anak ninyo, pero pagdating ng araw, maiintindihan po nila yan kung bakit ninyo yun ginawa. Okay po. And then, meron tayong Page of Cups. Ayun pala, ang una nating sign is fire sign, fire and water. Naglalagablab naman ngayon ha.
Okay po. And sabi rito, ito na nga, may balitang matatanggap. Ayan, nagpapabalisa sa inyo. Yung mga balita po ha, maaaring siguro may mga nagpapaabot na sa inyo ng mga information, mga taong concern sa inyo. Ayan, nalantaran na yung ginagawa nila dito. No? Masakit pa doon kasi close sa iyo eh. Ang taong iyan, ano? O sa'yo naman yung ipinalit sa'yo. Okay. Ikaw naman, ano ka, ang tawag dito? Parang tiwala ka, no? Na hindi magagawa, pero nagawa pa rin, ano? Na ikaw italuhin kung sino man tong kaibigan mo or kakilala mo na to, no? And then, meron tayong 4 of Wands in reverse, which is a fire sign also. So, naka-reverse ito. Ayan na nga, conflict, no? Mag-start na po ang conflict. Once na nagdudat kasi tayo, no? Nag-start tayo mag-investigate. And nag-start din na may makarating sa ating mga kung ano-anong balita. Ayan ha. Ayan, mag-start na po din yung pagdududa natin sa mga bagay-bagay. O, di ba? Siyempre, doon na nag-start ang conflict. O, ano bang senyalis kapag ka-guilty ang isang tao? Galit sa'yo agad. O, magtatanong ka lang, galit sa'yo agad. O, di ba? Ibig sabihin po noon, positive yung tinatanong nyo. Kasi gusto mo lang naman alamin eh. O, ano yung sagot niya sa'yo? Huwag ka magtanong na kung ano-ano. Para kang sira. Hindi totoo yan. O, di ba? Magkaibigan tayo, magkakaibigan tayo. O, di po ba? Yan mahirap. Huli mo na, ayaw pa umamin. Pero talaga namang walang umaamin na ganyan, ano? Ang mga taong nagloloko, hindi po yan aamin. Depende lang, depende rin kasi sa tao. Meron din naman taong umaamin na, lalo na pag kayo nahihirapan na ng sobra, no? Hindi na kaya. Okay po. Pero yung mga taong talagang gusto pa kayong pasakayin, gusto pa kayong lokohin, at gusto pang pakinabangan yung kaperahan ninyo, hindi po yan aamin ha. Kasi ang gusto niyan, makuha yung kaperahan ninyo. At the same time, nagpapakasaya sila ng babae niya. Okay po. And then, meron tayong 8 of Pentacles in reverse, which is an earth sign. Ayan. So, ito na ha. Meron tayong, pero para sa ilan naman, ayan, merong self-development, babaguhin ng sarili para sa pagbabago na. Ito siguro, no, pinakamagandang gawin. Baguhin ang sarili, baguhin ang mga desisyones, ayan. Pag-isipang mabuti, no, kung itutuloy pa o hindi. So, yan po ay Earth. So, then, meron din naman tayo ditong the Fool in reverse. Ayan. And, yung iba sa inyo magkakaroon pa ng takot. Ayan. Maaring isip, baka hindi ko makaya kapag wala ganun. Ako, kayanin niyo po. So, ayan na po lumabas ang lahat ng ating mga sign, Earth, Air, Fire, and Water sign. So, pagka ganun po, hindi natin kailangang matakot. Lalo't higit kayo yung naghahanap buhay. Mas malaki yung kinikita ninyo. Mas malaki yung pinapasok yung financial sa relasyon na yan. Hindi nyo po kailangang matakot po sila yung dapat matakot. Dahil once na hindi ka na nagbigay ng suporta, ikaw na yung pinakamasamang tao. Kakalat ang mga chismis na kung ano-ano. Pero yung ginawa nila sa inyo, no, pilit nilang tatabunan yan. Okay po. Pero kung ako yan, dead ma, bahala kayo, mag-chismis kayo dyan. O, diba? Basta ako, isisecure ko ang sarili ko. Correct me if I'm wrong po, ha. Yun po yung mas revenge na, yun po yung magandang revenge na gawin, no? Hindi nyo kailangan gumanti at maghanap kayo ng iba dyan. Yun ang kailangan nyo gawin. Putulin nyo po lahat ng sustentong ibinapadala ninyo, ha. Biruin nyo, pati yung kaibigan ninyo or kumari ninyo nakikinabang. O, diba? Sakit nun baka mamaya imbis na para sa mga anak nyo na yung kumari ninyo or kaibigan ninyo or sino man yung bruhang yan na siya pang nakikinabang, no? 'Di ba? Sarap niyang kurut-kurutin ng pinong-pino. Alam niyo po ba 'yun? And then, meron ng gigil na naman tayo dito. Meron tayong the moon na naka-reverse. Yung iba sa inyo, magkakaroon ng inner confusion. Ayan, malilito. Maaring sa mga nararamdaman, maaring siguro sa isang tao. Baka minsan nakala nila yung awa, baka minsan nakala nila pagmamahal yan. So, inner confusion. Kung sino naman po kayo, magkakaroon ng inner confusion. Sana maliwanagan. Yan, di ba? Sana po ay maliwanagan ang inyong mga puso at isipan.
Ayan. And meron tayo ditong kaperahan. Yes, Ten of Pentacles. So, ito na. Pakiklaim na po ng lahat ha. Hindi po lang mga specific na tao lang. Lahat na to. So, meron tayong darating na kaperahan. Ito po. Long-term success. Okay. Financial stability. Oh, love. At least pati love kasama na ha. Ma-achieve daw po natin yan sa mga susunod na panahon. Oh, pinakamaganda yung financial, di ba, no? Rainfall of money. So, saan po yan manggagaling? Ingatan, alagaan po ninyo ha, ang inyong mga kaperahan po. Oh, di ba? Ingatan po ninyo ha, yung mga kaperahan na yan. Yung sabi nga rito, hindi lang siya basta maliit na kaperahan, malaking kaperahan yan. Oh, di ba? Kiklaim ko yan. Okay, claim na natin yan. And then, meron tayong 8 of Cups in reverse. Ayan. O, yung iba sa inyo, magbibigay ng patawad, trying one more time. O, kung sino po yan, mga yan ha. So, papatawarin pa din. Maaari yung iba ha, magpapatawad pa, magbibigay pa ng isang chance. O, kaya lang, yung peace of mind ninyo kasi dito nakakompromise na po yan. Lagi na kayo magdadalawang isip. Di po ba? Nagbago na ba talaga? Yan po yung lagi niyong iisipin ha. Pero minsan din, kung talagang tunay ang paghingi ng pagpatawad, bakit naman hindi po? Okay? And then, meron tayong 8 of Swords. The same thing ha. Yung iba sa inyo magkakaroon ng feeling isolated, nakakulong sa mga sitwasyon, sa mga bagay-bagay, Ayan. Sana po makawala na kayo dyan ha, sa mga sitwasyong ganyan, Sana po makawala na. And then, meron tayong si Queen of Pentacles. 2 beses na lumabas, sa White Tarot card at ito nga sa deck of cards. Ayan. O, yung iba sa inyo, financial lang muna. Ayan. Hindi na muna iintindi at mag-entertain ng love life. Ayan. Financial lang po muna yung kanilang iniintindi po at iniisip. Okay lang po yun. Oo, magandang maging revenge mo rin yun. Maging stable ka, tapos di ka muna nagpo-post sa social media, Tapos pag nag-post ka sa social media, wow, nakabili ka na ng condo unit, may bagong bahay ka na, may sasakyan. O di po ba? Sino ngayon ang talunan? Ikaw ba o sila? Hindi, di ba? Sila. Dahil sila, magkasama nga sila, lugmok naman sila, Nag-aaway dahil sa kaperahan, dahil wala sila nun. O, di ba? Samantalang ikaw, naka-safety ka na, masaya ang buhay mo, kasama mo mga anak mo. O, di po ba? And then, meron tayong the star na naka-reverse. Yung self-trust. Baka yung iba sa inyo mawawala ng tiwala sa sarili ha, huwag pong ganun. Lagi pong pagtiwalaan at paniwalaan ng inyong mga sarili ha. Lagi nga na ko ang sinasabi, ano man ang mangyari po ha, self-love, unahin po natin ang ating mga sarili. Okay po, mahalin, unahin ang ating mga sarili. Ayan, kung sino man itong babae ha, kung sino po yung babae sa una nating reading, ayan, maaaring close yun sa'yo, ulitin ko lang, kamag-anak mo, kakilala mo, best friend mo, kumare mo, ayan, na siyang sisira po sa inyong relasyon. Kung nag-start pa lang po ang kanilang, alam niyo na, yung ganyan, escabeche na tinatawag, nako, kung nag-start pa lang po yan, kung nararamdaman nyo ngayon na paumpisa pa lang, ayan, kailangan nyo na pong gumawa ng action ha, bago pa po tuluyang lumala. And then the devil, yung iba sa inyo magkakaroon ng magiging materialism, ayan, and makakaranas daw ng toxicity. Pwedeng sa trabaho nyo ito makuha, maaaring sa loob din ng bahay, may away-away dyan, pwede rin sa isang relasyon na toxic na. Pag ganun po, minsan kailangan na natin din pag-isipan kung itutuloy pa ba, especially kung toxic na yung relasyon, And then, ito naman, pati siya, 7 of Swords, lumabas ulit, but naka-reverse, ayan. Yung iba sa inyo, makakaranas at makakakilala or maaaring magsasabi sa inyo yung person ninyo na, malinis ako, hindi ako yan. Coming out clean daw po kasi. Di ba? Ipipilit pa rin niya na siya ay walang ginagawang masama ha, at siya ay isang taong matino. Mag-imbestiga po ha. Hindi po masamang mag-imbestiga. Okay po.
And meron tayong the sun, be positive always po ha, sa mga nawawala na ng pag-asa dyan sa buhay, no? Sa mga taong sobrang hirap pinararamdaman, maaaring sa financial ito, no? Sobrang bigat na rin naman, emotional, ganyan. Maging positive po ha, and iwan po natin yan ha. Kaya pala sabi dun kanina, no, hingi tayo ng guidance, spiritual guidance, magsimba po tayo ha. Makakaranas po tayo ng peace sa oras po na pumasok tayo ng simbahan. Maniwala po kayo sa akin. Tapos i-release nyo lahat ng pain na nararamdaman nyo sa loob ng simbahan. Whether kung ano man yung relihiyon ninyo ha, i-release nyo po doon. At makakatulong po ng malaki yun para magkaroon ng peace of mind po. And then meron tayong Knight of Cups. Ayan, yung iba sa inyo may parating na. Ayan na ha, mga taong maaring sila siguro ay magpatibok muli sa inyong mga puso. Sila yung mga taong maaring magbigay sa inyo ulit ng panibagong pag-asa, no? Panibagong pag-ibig na kayo ay muling kikiligin, ayan, muling magmamahal, muling maiisip na masaya pala din pala ulit ang magmahal. Baka yung matatagal lang walang ano dyan ha, kilig-kilig factor, ayan. So eto na, magkakaroon ng kilig-kilig factor na ha, patuloyin nyo naman po. Baka mamaya hindi nyo naman entertainin at hayaan nyo lang dyan. Ay naku. Bigyan niyo po ng pansin ha, lalo na sa mga naghahanap ng mga partner dyan. Diba? Minsan kasi din, mataas yung standard. Ayan, ano. Huwag na pong ganun ha. Huwag na pong masyadong mataas yung standard natin. Lalo na kung mabait naman ang isang tao. Ano, diba? At talagang tapat ang pagmamahal sa inyo. Ayan. And then, law of attraction, sabi you have been manifesting this relationship. Everything you want will soon be yours. Talaga. May mga taong nagmamanifest po mga panibagong relationship. Ayan, may parating niya na tao sa inyo. At maaaring siya na po. And sabi nga, have faith. Maniwala, magtiwala. Ayan. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. Tingnan nyo ha. Magkamaniwala at magtiwala at darating po ang taong para sa inyo ha. And then forgive and release. You're stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. Mas malakas ka. Sabi nga no, kung ang pag-ibig ang nasa puso mo kaysa po sa galit. So, yung mga taong nagawa ng mali, yung mga taong, hindi ko talaga masasabi din kasi case-to-case basis nga, no? Maaari kong sabihin sa inyo magpatawad na kayo, iwanan na yung mga sakit na nararamdaman, pero hindi naman po kasi ganun kadali yun di ba po, ano? Wala din akong karapatan na sabihin sa inyo yung mga ganung bagay. Yun nga lang po, hanggat maaari, ano? Kung kaya na talagang iwanan, kayang bitiwan, bitawan na po ha. Ayan, and doon na tayo sa maaaring kayo ay makapagpatawad, yun nga, no? Pero yun lang, talaga mahirap din makalimutan yung mga bagay-bagay at sakit na nararamdaman sa inyo. Pero sa pagpapatawad, ibigay nyo na po yan, ha? Okay po. And then, deception. Ito na nga. Someone is wearing a mask in this relationship. So, sa una, sa ating white tarot card, meron taong nagloloko. Ayan, ayaw pang umamin. Ayan, close sa inyo ang taong kanyang kinalolokohan sa ngayon. Ayan, ang kanyang maaaring kinakarelasyon sa ngayon ha. So sila po yun, yung mga taong yun. Ikaw nga, baka mamaya 'di ba? Kung sino man po yung nakaranas sa white tarot card na yung situation natin, baka ikaw ay nagsusumbong pa dun sa tao na yun ha. Na maaring siya pa yung sinasabihan mo sa sama ng loob mo. Yung pala, yun yung taong karelasyon ng person mo ngayon, di po ba? Saka mo na lang mababalitaan at malalaman mo dahil sila po ay may nakakita na magkasama sila o sila po ay nagsama na sa isang bahay. Di ba napakasakit nun? Pinagmukha ka nilang, sabihin ko po ba, Tanji di po ba? Kasi sila pala yun, tapos 'di ba? Ikaw ay sabi ka pa ng sabi dun sa babae na kaya siya may nararamdaman ka na somebody na malapit, na sisira sa ano ninyo. Yung pala siya pala yun. So, di po ba? Napakasakit ang mga ganun ha.
Sakit po ng mga ganyang pangyayari sa buhay natin. So kung sino man po ang nagawa ng ganyang pangyayari, no? Hayaan mo na po, bitawan mo na po. Sabi ko nga, i-release mo na. Especially kung ikaw po yung nagbibigay ng support, no? Naku, wag mo na pong pasiyahin ang buhay nila at suportahan pa sila. Hayaan mo na po yan. And then, ito na ang ating yes and no card. Magtanong na po ha. Maaring pag-ibig, financial, situation, ano, pag-travel, kung ano man po yan, pag-aaral, ayan po ha. Yes and no card, Divine Universe, ibigay po sa amin ang kasagutan. Divine Universe, ibigay, oy, nag-flip talaga. And, oh, yes po ang sagot ha. Okay. So, yung iba sa inyo talaga makakatagpo na yung kanilang soulmate. Oh, 'di ba? Alam niyo naman ang soulmate, hindi na yan pwedeng papaghiwalayin. Soulmate na nga eh. Oh, 'di ba? So kung may mga nakaraan natin, medyo nasaktan tayo, eto na. Meron ng parating na bagong tao sa atin, patuloyin. So, bigyan natin ng pansin. Ayan, ano? Iwanan na yung nakaraan at patuloyin ang mga bagong taong papasok ba sa buhay ninyo. Okay po. And sa mga gusto po ng private reading, ayan, today is Friday. Open pa rin tayo, no? Nakatapos na ako kaninang umaga. Nag-start ako ng 4 a.m. Ayan, ni sila madam. Hello, mga madams. Mga nasa abroad yan sila, no? Tatlo sila. Puro sila abroad. Kaya madaling araw po. And then, natulog ako. Kagigising ko nga lang. Ayan. So, meron na naman tayong schedule mamayang gabi. Pero I think dalawa lang sila. So, kung sino pa pong gustong humabol, nandyan po yung link sa aking comment section. Ayan, i-click nyo lang yan. And then, pa-schedule kayo sa akin ngayon, ha? Okay po, after ng dinner namin, kasi magdi-dinner yata kami ng anak ko, no? After po ng dinner namin sa labas ng anak ko, ayan, mag-start na po ulit akong mag-reading. And of course, ang ating mga products po, ha? Ayan, ang ating salt bath. Biyernes ngayon, maligo tayo, ha? Ng salt bath. Ayan po. And ito po ang ating mga bracelet and necklace. Ayan. Ang Evil Eye set. Ayan. Marami po. Marami tayong stock ngayon. Kadarating lang. Ayan. Kasi naubusan tayo nung nakaraan. Ayan. Buti na lang. Kumuha ang aking kapatid. At ito po, oh. Ito ang ating isang design. Ayan po. PM nyo ako kung gusto ninyo. Lahat po yan ay hypoallergenic. Hindi nagtatarnish. Tignan nyo naman. Itong sa akin, inabot na yata ito ng 2 buwan. Pero wala pong pagbabago. Akala nga po ng mga ka-work ko ay tunay. Tunay na gold. Sabi ko, hindi. Stainless lang yan. O, di po ba? Kasi hindi talaga siya nagbabago. And meron tayo ditong black tourmaline. Turns negative energy into positive. And of course, ang ating napaka-powerful na amethyst. Ayan. 3-in-1 na yan. Good health, good love life. Ayan. Para din po sa ating good luck. Ayan. And syempre, ang ating tawag dito, citrine. Ayan. And ito po yung isang citrine ha. Ito ang tinatawag na citrine mantra. Ito naman yung isang citrine plain lang. Ayan. Pag mantra po kasi may mga tatak siya. Ayan oh. Oh, pasikat na naman ang ating citrine. Ayan. Nag-glow-glow na naman siya. No? Ganda ng ating citrine mantra. Ayan po ha. Ibig sabihin talaga meron tayong windfall of money. Uulan ng kaperahan. And syempre ang ating rose quartz. Baliktad. Ayan. Para po sa love life ha. And then yung tiger eye natin, ayan, hindi ko na naman alam kasi nagligpit-ligpit na naman ako dito, hindi ko po alam kung saan ako naipatong, ayan. Pero meron din po tayong tiger eye for wisdom and clarity po yan. Ayan po, maraming salamat po sa nanonood, nagla-like, nag-share, and hit the notification bell po para lagi tayong updated sa mga bagong videos na nire-release ko po dito sa YouTube, ayan ha. And yun nga po, no, payo lang natin, huling payo ko lamang dito sa kung sino man yung situation na to, no? Hindi naman huli. Dito yung huli. Dito lang po sa situation na to. Ayan. Sana po, no? Bukasan mo na yung mata mo. Ayan. Buksan mo na ang isip mo. Ayan. Hindi na po yun nakakatulong sa'yo kasi hindi ka nila basta-basta lang inaabuso ng emosyonal. Pati po, financial. Kasi ginagastos nila yung perang pinapadala mo, yung perang ibinibigay mo kung nandito ka man sa Pilipinas, sa pansarili po nila, ha? Okay po, hindi ka lang nila sinasaktan pero niloloko ka pa nila in terms of financial. Okay po, thank you so much for watching. Have a great Friday po. Ayan. Stay safe po sa lahat ha. Wala nang bagyo and sana po bukas umaraw na tayo makapaglaba lahat. Okay po. Bye-bye po.